Ayun, no, kay KGX, kumusta kayong lahat? O, biscuit muna tayo. So, TA natin kahapon, kung mapapansin nyo, cut loss. Okay? Pero kung mapapansin nyo, napakalit lang yan, di ba? Kung 15%, ay kung 15 leverage ka, tapos umabot ka ng 106, tapos nag-enter ka ng 105, katiting lang yan. Pero kung mapapansin nyo kahapon, bumaba din siya kahit papaano ng 104,600. Kung titingnan natin, 105,300 tayo pumasok kahapon. Pero bumaba siya ng 104,665. 20% profit na yan. Di ba? So, ganun lang siya kasimple. Sabi ko nga sa inyo, profit 20%. First TP. And then ngayon, nag-recover. So, nung nag-recover, kung titingnan natin, kung naka-cut loss ka man, wala. Maliit lang yan. Katiting na katiting lang yan, mga idol. Kung mapapa-leverage nyo. And then, kung mapapansin nyo, yung ginuhitan din natin sa taas is right resistance. Di ba? Kung titignan nyo, once na break yan, lumipad hanggang ngayon. 107.1. 107.100. Di ba? So kung titignan natin, ganun lang naman mag-predict minsan eh. Talagang totally may talo talaga dyan eh. Automatic. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, once na nag-trade kayo, barya lang. No? Ako, every time, hindi naman ako nag-trade lagi ng future. Sobrang laki ng margin. Hindi. So mababa lang. Bumaba na tayo sa spot. Spot ang isa sa pinaka maganda, mga kapatid, no? So, bukas may campaign. So, tingnan natin kung ano yung campaign na ibibigay sa atin. Pero, tingnan natin kung anong possible na mangyari dito. So, mamaya, mag-check tayo ng TV pero tingin muna tayo ng mga news. For Watchers Guru, kung mapapansin natin, medyo bullish talaga sila, no? Talagang gusto talaga nilang si Powell is mag-cut ng rate pagdating ng July. So kaya nagkakaroon ng volatility talaga ngayon, no? Kasi tunog-tunugan ang cut rate ng early July. So kung titingnan natin, maniniwala ba kayo magkakaroon ng cut rate ng early July? Naging bullish ang market. Bank are free to conduct crypto activities. Diba? So tingin nyo, magka-cut rate kaya ng July? Ako, gera, nag-ceasefire. Sana tuloy-tuloy na. Pag ang gera nag-ceasefire at nagtuloy-tuloy na, nagkaroon ng peace, so okay na yan. So, ang inflation hindi na tataas. Okay? Malabo na munang tumaas yan, panahon ni Trump. Tsaka nakita nyo naman yung mga galawan ni paring Trump, no? Ginagawa niya talaga yung gusto niya. Okay? So, next, kung titignan naman natin ngayon, Cointelegraph, Fed to deliver 7 rate cuts in 2026, starting in March, bringing the terminal rate down to 2.5% to 2.75%. So, pagdating ba ng 2026, dyan ba magsisimula ang bear market? Ako, mga kapatid, sinabi ko naman na sa inyo, no? Sa akin, hanggang 120 lang talaga, no? 100 din. Sabi ko nga, dito nga sa ginuhita ko, 112. Pero ako, 112 to 120. No? Ako lang kung lilipad pa si BTC, yun yung lagi kong sinasabi, hanggang 120. 112 to 120. Yan yung hinihintay ko para mag-short position ako, mga kapatid, no? Hinihintay natin yan. So far, kung titingnan naman natin ngayon, si BTC, no? Webes tomorrow, no? So, I think may chance pan lumipad. Pero kung ako naman yan, kung titignan natin, no? Sa 4 hours time frame, 1, 2, 3, lumipad na siya, no? Sobrang laki na nilipad niya. Baka lang magkaroon ng konting recover, no? Baka lang magkaroon ng konting recover yan, mga kapatid, no? So, ano ba tingin nyo, mga kapatid? Mag-short ba tayo o hindi? Ako naman, syempre, tulad ng sinasabi ko, no? Lagi lang akong tumitingin kung ano ang nakikita ko, no? So, lit lang yan, no? Kung titignan natin, once na nag-short ka dyan, mga kapatid, sa area na yan, ang magiging talo mo lang, 100 USDT ka, no? So, parang nasa 10 USDT. Parang 10 USDT lang. So, di ba? Kung titignan natin yan. So, tingnan natin ang mangyayari. Kasi ako, naka-spot lang ako ngayon. So, nag-aabang-abang ako mag-drop yung market para bumili. So, ganun ginagawa ko, mga kapatid. Nag-aabang ako mag-drop ang market para bumili. Parang ito, bili tayo dyan, and then, pasok tayo dito. So, paano ko nalaman yon? Paano ko sinasabi yon?
Kasi kung titingnan nyo, doon sa Telegram natin mga kapatid, no? Tingnan nyo yung sa Telegram natin, ha. Ito. Sa Telegram natin, ito siya. Kung titingnan nyo, nag-call tayo dito ng 2285. Ayan. 2285. So, bumili tayo dyan ng 2285. So, ngayon, nasa 24 something na, di ba? So, nag-sell na tayo. So, ganun lang yung ginawa natin sa spot, mga kapatid. Yan, June 21 yan. Kasi akala namin, babagsak pa si Ethereum. So, once na bumagsak pa si Ethereum, bibili pa kami doon. No? Yun, magdi-DCA na. So, start na ng DCA. Kaya lang, lumipad, ang ginawa ko, binenta ko na. Binenta ko na kasi profit is profit. Di ba? So, yan siya. No? Sa mga gustong pumasok dito sa Telegram, yun lang. Nandiyan dyan naman yung ano natin, Telegram link natin sa may description. Yun, pwede nyo ako i-PM doon mga kapatid. Okay? So, ang daming ang daming nagpi-PM sa akin mga kapatid. Okay? So, check lang natin yan. No? Tingnan natin kung ano mangyayari dito. Possible ba magkaroon ng rejection? Possible ba bumagsak? Ako kasi inihintay ko for spot. Okay? Inihintay ko siya for spot. Tapos, pagdating naman sa Ethereum, kung titignan nyo, lumipad si BTC, si Ethereum bumababa. Baliktad, mga kapatid. No? So, baliktad, no? Hindi siya sumasabay kay Bitcoin. Okay? Hindi sumasabay kay Bitcoin. So, tendency, kung titignan natin yan, I think dun yan sa taas. Sa bang. Yan, 1.5. So, dyan naman talaga siya. So, kung titignan natin, siguro hanggang ano to? 380? Saan ang 380 natin? O, 328. 328. So, check natin kung pwedeng mangyari yan. Pwedeng magkaroon ng recover. No, tandaan natin, malapit na mag-weekend. Pag may weekend, automatic minsan bumababa yan. No, karaniwan bumababa ang market. So tingnan lang natin, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, kahit hindi kayo mag-trade, mag-practice lang kayo kung ano yung ginagawa natin, 'di ba? Pero ako, chine-check ko sa news 'yan. No? Bullish ang news, no? Tandaan natin, gusto nila mag-cut rate ng early July. So kaya nagkakaroon ng volatility, and then syempre, parang si President Donald Trump ngayon ang buhay na indicator. Okay? So kung titingnan nyo, sabi ni President Donald Trump, nung nagkaroon ng war, nung lumaban sila, 'di ba? Nung pumalag sila, bumagsak ang market. 'Di ba? Bumagsak ang market. Kung mapapansin niyo, laglag talaga, 'di ba? Biglang ang bilis, ang tulin, 'di ba? Pero nung sinabi niya, peace. Okay, sumalakay na kami. Sinabihan kong Israel tsaka Iran na magkaroon ng ceasefire. Zoom, lipad ang market. Pero tayo pa kasigurado. 'Di ba? Kaya ito yung sinasabi ko na once na nandito ka na sa era na to, dito na maraming nasusunog. Dahil sabi nga nila, may last part ng bull market. Ang last part ng bull market ang pinakamahirap. 'Di ba? Bakit? Yung first bull market, yung season, yung pinaka episode 1, no? Sabihin na nating phase 1 ng bull market. Ito yung nag-start na umangat yung 15,000. Nung bumagsak si BTC ng 2021 to 2022. Okay? So, nag-start siyang bumagsak doon. Nung nag-15,000 si BTC at lumipad, yun na yung start ng phase 1 ng bull market. Sabi nila, accumulation, pero para sa akin, phase 1 ng bull market yun. Nung lumipad ng 30,000 to 40,000, phase 2. And then ngayon, nung nanalo si President Donald Trump, phase 2, nung nanalo si President Donald Trump. So ngayon, kung titingnan nyo, 100,000 na si BTC, high risk na siya. Bakit high risk? Yung low risk, yun nandoon ka bumili sa ilalim eh. 'Di ba? Yung mid risk, yung medyo yung medyo hindi ka naman kabado ng konti, pero alam mo yung malakas yung percentage na lilipad pa. Yun nandoon sa mismong gitna, 40,000. Kasi nandiyan yung ang spot Bitcoin ETF ba is ma-approve. 'Di ba? Parang ganyan, tunog-tunugan ng spot Bitcoin ETF na ma-approve. Noong na-approve ang spot Bitcoin ETF, Cointelegraph nagkamali pa. Nagbitaw si Cointelegraph na ma-approve ang spot Bitcoin ETF, biglang lumipad yan. Tapos sabay biglang sinabi, fake news, dahil na-hack si Cointelegraph, biglang bumagsak. Tapos ngayon, nung na-approve si spot Bitcoin ETF, hindi na lumipad. Unti-unting lumipad. Yun yung nangyari sa kanya noon, mga kapatid. And then, nagkaroon ng presidential, no? Kumbaga, United States, botohan, Harris versus Donald Trump. No? Nung nakita nila na
lumalaban si President Donald Trump at nag-announce si President Donald Trump na susuportahan niya ang crypto, eto na yon. Nanalo siya. Nung nanalo siya, nag-skyrocket ang crypto, umabot hanggang 100,000 ang BTC. Okay? Biglang pumasok ang Fed. Pagpasok ng Fed nung 108,000 o 109,000 si BTC, nagsalita ang Fed, walang regulation, walang law, nabibili sila ng Bitcoin. Bagsak ang Bitcoin. Di ba? Ganun yung nangyari. Yun yung istorya. So ngayon, nung bumagsak ang Bitcoin, eto na. Pinag-usapan ng Bitcoin Reserve. Okay? So pinag-usapan ng Bitcoin Reserve. Ayan na. Unti-unting lumipad ulit si BTC. No? So ngayon, ano ba yung hinihintay natin ngayon? Fed news, cut rates. So yan yun. So I think, matutuloy siguro ang phase 3, yung lipad ng hanggang sabihin na natin na good cycle pag nag-cut ng rates. Okay? Pero ako, tulad ng sinabi ko, yung sinasabi kong yun, pag nag-cut ng rates, hanggang 120,000 lang ako. Yun yun. Hanggang 120,000 lang ako. I think, President Donald Trump naman din naman, nung panahon ng lumipad ng BTC before, pero nagkaroon pa rin ng bear market, di ba? So ako, hanggang 120,000, ano ako dyan? Stay put na ako dyan. We'll try na mag-short. So I think 100 USDT. Short ng 120 or short ng 115 start. And then buyback na lang ako hanggang 120. Siguro magpupuhunan na lang ako dun kung magkano yung kaya kong ipuhunan. So tingnan natin mga kapatid. Okay? So ganun talaga ang crypto, no? So may talo pero tulad ng sinabi ko, manage your risk, no? Kung titingnan nyo, napaka-ikli lang niya, no? So nag-cut loss ka dyan. So versus doon sa BTC na 2 days natin, 2 days tayo nag-predict, di ba? From here, no? Bumagsak hanggang dito. And then nung lumipad dyan, hanggang dito, nag-predict ulit tayo na babagsak siya. Bumagsak siya. Panalo tayo from here hanggang dito. Tama? And then, hindi tayo nanalo dito. So sa sobrang liit nito, di ba? Itong area na to dito, di ba? So titingnan natin, mas malupit yung na-predict natin noong nakaraan. Talagang ganoon eh. So basta nakuha cut loss mo, okay, bawi next time. Di ba? Future barya. Tandaan niyo yan. Ako laging ganoon. Future barya. Hindi future all in, hindi. Doon ako sa spot lagi. Spot ako lagi, kahit papano, yung kaya kong mawala, yun yung nilalagay natin. Okay? Yung sa, ano naman, sa future, wala yan, ano lang talaga yan, barya-barya lang. Minsan natatal, minsan napapalaki, minsan naman barya lang. Pag hindi ako sigurado sa trade ko, barya lang. Pero pag sigurado ako, kahit papano sa trade ko, ayan, kahit papano, nagwa 100 USDT ako, minsan pa nga, nag 150, ganyan. So, minsan natatalo, minsan nananalo. So, ganun talaga eh. Yung portfolio ko nga pagdating sa future halos hindi nga gumagalaw, 17k. Minsan nag-negative, tapos bigla nakabawi, parang ganun siya. Okay? So ingat lang tayo sa mga trade natin, mag-weekend, no? So ano ba yung mga possible na mangyayari diyan? So pag lumipad diyan, whales, tapos expect na magkakaroon ng dump, no? So ganun naman yung nangyari last weekend. Okay? So yun lang mga kapatid at sa mga wala pang account, no? Sa BitGet, no? Pwede nyo naman gamitin yung link natin sa description. Tapos sabay, ano lang, ang gamitin nyo na lang muna, tandaan nyo yung ano, huwag kayo mag-deposit agad. Tandaan nyo, huwag kayo mag-deposit agad. Merong ano dyan, merong free token na pwede nyo gamitin. Yun lang gawin nyo, tapos sabay mag-practice kayo. Okay, yun. Para practicein nyo yung spot, practicein nyo yung future, di ba? And then, hintayin nyo bear market. Hintayin nyo yung time na bumabagsak na yung mga token. Huwag ngayon kasi high risk talaga. Diba? Kung mag-200,000 si BTC, okay lang. Eh, di wala ka naman masasabi doon, diba? Hintayin yung kung kailan kung kailan yung pinaka-good time to buy, diba? So, yun na yun. Yun lang kasimple. Diba? Yun lang. Saludo sa inyong lahat at magandang gabi sa inyong lahat.